Ang kwentong ito ay tunay na karanasan ng ating tagapakinig. Karanasan ito mismo ni Pangal. Taong 1989, walang insaktong lugar, Mount Banahaw. Okay, bago natin ipatuloy ang kwento, huwag niyong skipan ng ads ang ating mga video. Yun lang, maraming salamat. Nasa edad 18 na itong si Pangal. Nang mga panahong nahilig siya sa mga manok pangsabong. Lumaki siya sa kanyang tiyose na tumandang binata. Magmula nung namatay ang ama ni Pangal, ayon sa kanyang tiyose, isa umanong bantog na antingerong sabongero ang kapatid nito na ama ni Pangal. Sa kanilang lugar daw, nung nabubuhay pa ang ama niya, walang makakatalo sa ama niya kapag sabong lang ang pag-uusapan. Ayon pa sa kanyang tiyo na may tangang kambal na mutya ang kanyang ama. Hindi lang sa larangan ng sugal ang nalalaman ng ama niya, bagkus bihasa din ito pagdating sa lihim na aral. Maraming mga kaibigan ang ama niya dahil lapitin talaga ito ng mga sabungero, lalo na't dahil sa abilidad nitong taglay-taglay. Ngunit ang akala ng ama niyang purong mga kaibigan ang lahat na nakapalibot sa kanya ay nagkakamali siya. Ayon sa tiyuhin niyang si Jose, isang araw daw, hindi na ito na mataang umuwi sa bahay nila nang pumunta ito sa sabungan sa kabilang baryo. Inaakala pa ng tiyuhin niyang baka sa ibang bahay yon nakikitulog. Ngunit kinaumagahan, natagpuan na lang itong wala ng buhay sa isang daan malapit sa gubat. Base sa bangkay nito, napuno ng malalalim na kalmot at bugbog ang katawan nito na parabang inatake ng mabangis na isang hayop. Ngunit ayon sa mga albularyong nakakita dito, hindi normal na tao ang may gawa dito. Ang hinala nila, inatake ito ng isang aswang. Habang nag-uusap si Pangal at ng tiyuhin nito, nabanggit niya ang patungkol sa karga ng ama niya. Chong, di ba ang sabi mo, may mutyang taglay si Tatay Alvaro? Bakit nagawa pa rin siyang masaktan ng mga masasamang tao? Tanong niya sa kanyang tiyuhin. Nang sabihin niya ito, nakatitig lang sa malayo ang tiyuhin niya at hindi sumasagot. Maya-maya lang, tumitig ito sa kanya at nagwika ng, hindi niya dala-dala ang tangan niya nung mga panahong umalis siya sa bahay. Nagkataon kasing mahal na araw nang umalis ang ama mo. Natutulog ang lahat na gamit na bigay ng amang dakila sa araw na yan. Sinabihan ko siyang huwag umalis ng bahay hanggat hindi niya dala ang mga karga niya at ipagpabukas na lang ang pag-alis. Pero nagmamatigas pa rin siya. Kapag ang isang tao nakatagpo ng ganong kapangyarihan, ay dapat hindi mo na ito alisin sa iyong pangangatawan. May tuturing isa itong sumpa dahil kapag nawala sa iyo ang bagay na yan, pag nagkataon, pagtutulungan ka ng mga nilalang na naghahangad na maagaw ito sa iyo. Wika ng tiyuhin niya. Matapos marinig ni Pangal ang lahat na sinabi ng kanyang tiyuhin, doon na niya naunawaan ang mga bagay-bagay. Itinuro din sa kanya ng tiyuhin niya kung nasaan nakalagak ang mga gamit ng yumao niyang ama. Ngunit kahit alam na niya ang lugar na pinaglagakan ng mga gamit na yon, wala pa rin siyang interes na kalkalin ito. Tumatak din kasi sa isipan niya na baka kapag tangkain niyang sundan ang yapak nito, magiging kagaya lang din siya ng kantungan nito.
Sa paglipas ng mga panahon, halos naging masaya naman si Pangal sa piling ng tiyuhin niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang masayang masaya si Pangal sa mundo ng sabong, may isang pangyayaring nagpabago sa kanyang pananaw. Bali-balita noon sa kanilang baryo, ang grupo ng mga sabongerong hindi matalo-talo ang dala nitong mga manok. Noong una, hindi siya naniniwala dito. Nagbago lang ang lahat nang siya mismo ang nakalaban ng mga yon. Nagkaroon kasi ng pasabong sa kanilang baryo noon, hindi kalayuan sa tahanan nilang magtiyuhin. Dahil malapit lang naman ang pupuntahan nila, 3 manok kaagad ang dinala nitong si Pangal. Sinamahan na rin siya ng tiyuhin niya upang may makadala sa iba niyang panlaban. Pagdating nila sa lugar kung saan ginaganap ang palaban, bumungad sa kanilang magtiyuhin ang napakaraming mga taong may dalang mga tandang. Habang nagsisimula ang labanan, tamang panunood lang muna ang ginawa ng magtiyuhin. Hanggang sa maya-maya lang, nasipat ng tiyuhin niya ang pagpasok sa ruweda ng grupong sinasabing sabongerong hindi matalo-talo. Nang masilayan ito ni Pangal, animoy nakaramdam siya ng hiwaga sa mga ito. Nakasuot kasi ito ng purong itim, maging ang mga sombrero nito. Sa paglipas ng mga oras sa pagmamasid nila dito, tinatayang 7 manok ang binitawan nito, ni isa walang talo. Nang hindi na nila nakita ang grupo sa lugar, doon pa lamang nagpasya si Pangal. Nailaban na ang dala-dala nilang mga manok. Habang kinakabita ng tiyuhin niya ang tari ang kanyang tandang, lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Berto, na isa sa Kristo ng sabungan. "Uy, Pangal, andito din pala kayo ah. Nakita niyo ba yung grupong napakabagsik ng mga dalang panabong?" Wika nito. "Oo, nakita namin yun eh. Napakalupit nga eh. Tagasan ba yung mga yun?" Sagot nitong si Pangal sa kaibigan niya. "Yun lang hindi ko alam. Ang sabi-sabi dito sa ating lugar eh, mga dayo yun galing sa malayong lugar. Di nga lang nila alam kung saan. Sige na, tinatawag pa ako ng matandang tumataya doon eh." Sagot nito. Matapos makabita ng tari ang manok nila, agad na ring pumasok sila Pangal sa loob ng sabungan. Ngunit laking gulat nilang magtiyuhin dahil ang makakalaban nila, yung kinakatakutang grupo sa kanilang lugar. Hindi na nagawang umatras ang magtiyuhin dahil ayaw naman nilang mapahiya sa kanilang kababaryo. Sa unang laban pa lang nila Pangal, ay di man lang nakapagbigay ng sugat ang kanilang pambato sa manok ng kalaban. Hanggang sa 3 sultada, walang ni isa sa kanilang manok ang nagawang mananalo, nang siyang labis na ikinalungkot ni Pangal. Habang nakaupo sila sa isang puno di kalayuan sa sabungan, animoy lumilipad ang wisyo ni Pangal. Hindi kasi siya makapaniwala sa malas nila ng araw na yon. Ganyan talaga ang sugal iyo. Minsan talo, minsan naman panalo. Pero minsan mas lamang ang talo. Yan ang malas. Bata ka pa, marami ka pang matutunan sa buhay. Sa mundo ng sabong, hindi lahat nakukuha sa ganda ng pag-alaga sa manok eh. Masasabi mong magaling ka na. May ibang kahit gaano pa kagaling kung ang makakatapat mo ay may sinasandalang gamit, italo ka pa rin. Wika ng tiyuhin niya. Anong ibig sabihin mo, Chong?
Ang nakalaban natin ngayon ay ang grupo ng mga litag. Sila ang grupo na may kanya-kanyang abilidad pagdating sa larangan ng sabong. Sinasabing ang ilan sa kanila ay may kasakasamang mga elemento nang siyang nagbibigay sa kanila ng daan para sa tagumpay. Yung biglaang pagtakbo ng pambato mong walang dahilan para matakot. Asahan mong hindi lang mga manok ang nasa ruwedang naglalaban. Yung iba, may kasamang aswang. Nang marinig ni Pang-al ang sinabi ng kanyang tiyuhin, ay halos kinilabutan ang buo niyang katawan. Dahil sa tanang buhay niya kasi, doon pa lamang nagkwento ang tiyuhin niya patungkol sa ganong bagay. Matapos ang pasabong ng araw na yon, umuwi din naman si Pang-al at ang tiyuhin niya. Lumipas ang mga araw at linggo. Nabalitaan pa rin nila Pang-al ang paglilibot ng grupo sa kanilang lugar. Lumalaban pa rin naman sila Pang-al ng sabong, ngunit mas lamang talaga ang kamalasan nilang natatamasa. Hanggang isang gabi, napagpasyahan ni Pang-al na kalkalin ang baol na pagmamay-ari ng yumao niyang ama. Pagbukas niya sa nakasilyong silid sa bahay ng tiyuhin niya, bumungad sa kanyang mga mata ang isang baol na tinabunan ng isang maitim na tila. Pagbukas niya sa baol na yon, halos nagulantang siya sa kanyang nakita. Nakita niya doon ang isang kambal na animoy pangil na ginawang kwintas. Nagliliwanag ito. Pero ang ikinamangha niya sa mga nakita niya doon ay ang 3 tari ng manok na sobrang iitim ang kulay. Akala nga niya hindi na yun mapapakinabangan sa pag-aakalang kinain na yun ng kalawang. Pero nabigla siya dahil napakakintab pala ng paging kulay itim nito. Hindi rin nawala doon ang talas ng siyang labis niyang ipinagtataka. Bukod pa sa mga gamit na yon, nakita rin niya doon ang isang talibong na halos magkaparihas ang kintab sa tari niyang nakita doon. Habang patuloy niyang kinakalkal ang gamit ng ama niya, hindi niya namalayang pinagmamasdan lang pala siya ng tiyuhin niya. "Pang-al, akala ko ba ayaw mong sundan ang yapak ng ama mo? Sigurado ka na ba dyan? Sa oras na buksan mo ang baul na yan, ay kakapit na sa katawan mo ang iniwang gamit ng ama mo sa'yo. Tingnan mo, maging ang kambal na mutya, suot mo na rin. Kaya na ba ng katawan mo ang mga nilalang nababangga sa'yo?" Wika ng tiyuhin niya. "Wala nang ibang paraan para makaganti. Naubos na ang mga alaga kong manok, kaya oras na ang paghihiganti. Nasisigurado ko rin na ang nasabing grupo ang pumatay kay Itay." "Paano mo naman nasabing sila ang pumatay sa ama mo?" Sagot nito. "Magmulang maisot ko ang kwintas na ito eh. May mga alaala ng Itay ko ang pumapasok sa isipan ko. Nakita ko rin kung sino ang pumaslang sa kanya." Wika ni Pang-al. So mga kaermitanyo, isusunod natin ang finale. Maraming salamat sa suporta nyo. Hanggang dito na lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.